mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at para po magbigay ng reaction po dito sa mga nangyayari po kay Kuya Oliver. Ano po? At alam naman po natin na si Kuya Oliver kung paano po yan na-rescue ni Daddy Frankie, kaya lang po talaga ay mayroon po talagang hindi natin maintindihan kung bakit ganoon na lang, ano? Na sa ngayon nga po ay minamadali na yung pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver para po maibalik na po sa poder ng kanyang mga kapatid. Kaya hindi po maibalik-balik dahil alam naman natin na wala naman pong bahay si Oliver at ito nga minamadali na ni Daddy Frankie yung pagpapagawa ng bahay. Kasawing palad nga po yung mga kapatid, hindi man lang po nakipagtulungan po kay Daddy Frankie. At siyempre, kung walang pera, hindi po matatapos po yung pinapuputol na kawayan. Nandito po tayo mga kapatid para po ipaalala natin po sa lahat ng mga kababayan natin na hindi po alam ang kwento ni Kuya Oliver kung papaano po si Kuya Oliver. Ano po? Dahil sa ngayon po ay marami akong dapat ipaliwanag o dapat sabihin po dito sa pamilya ni Kuya Oliver. Dahil sa ngayon nga po yung pumunta na sa kanila yung DSWD na kung tutuusin po ay wala namang pakialam sa loob ng 20 years. Ano? Alam ko po mga kapatid, doon ito sila na nagmadali na kumilos dahil ito doon sa pag-interview kay Daddy Frankie ni Karen Davila. Ano po? At talaga yung nag-viral po talaga doon si Daddy Frankie. At masasabi natin si Daddy Frankie isa na sa taong may mga nagawang kabutihan. Ano po? Na kagaya po kay Ruel of Malalag, di ba po? Na sila po ay napuntahan na rin po ng mga taga media, no? Nasa television. Yung tungkol kay Ashley, ano po? Ayan. Pero ito ang topic natin po dito ngayon, ang patungkol po kay Oliver, kung paano po na nag-umpisa na ang taga DSWD po ay napagbawalan. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang ang opinion ko. Napakalayo po talaga ng pamalaan natin ng Pilipinas. Dahil kung dito po yan sa Italia, alam niyo po, yung kalagayan ni Oliver, yan po ay may sustento ng gobyerno. At talaga po yan ay ipagagamot. Libre po ang pagamutan, ang mga gamot na iniinom, iyan po ay libre. No? Hindi talaga po na yung mamumroblema ka na ang kagaya ni Oliver ay mamumroblema ka talaga na aayaan ng 20 years na ganun-ganun na lang. No? Hindi ko po sinasabi na talagang ang gobyerno natin talaga ay mahina. Marami sa mga kababayan natin na hindi talaga natutugunan ng pansin ng ating mga gobyerno. Like DSWD. Dahil alam niyo po mga kapatid, kaya po talaga sila nakikita, natutulungan dahil yan po sa mga recommended, sa mga charity vlogger. Dapat nga po tayong maging masaya. Dahil mayroon individual na nakakatulong sa gobyerno natin na makita, nasasaliksik ang dapat tulungan, like Oliver. Kung hindi pa na-recommenda yan ni Ballpoint Man, ayan, shout out po kay Ballpoint Man at kay Gilay sa mag-asawa. Siguro hanggang ngayon si Oliver nakakulong at hindi natin alam kung sa kasawing palad ay kung buhay pa po dahil nakita naman natin po yung kalagayan niya. Ayan, nandyan po sa thumbnail ko kung anong buhay noon ni Oliver. 'Di ba?
Kaya alam niyo po mga kapatid, kung ang gobyerno lang po natin may pakialam po talaga sa kagaya ni Oliver, alam niyo po, pwedeng kasuhan ang pamilya ni Oliver. Dahil pinabayaan nila na ganun ang kalagayan ng kapamilya niya na si Oliver. Dito po yan mga kapatid. Hindi po yan aayaan na parang aabandonahin ng pamilya. Dahil alam naman natin po mga kapatid, parang inamandona. Ikinulong sa mahabang panahon na hindi man lang po nagawang paliguan, linisin, kung hindi pa nga si Daddy Frankie. Na paliguan. Yung team ni Daddy Frankie po, ang laki po ng sakripisyo nila kay Oliver. Pero po, ganun-ganun na lang po pagbawala ng mga taga-DSWD ang isang Daddy Frankie na kumupkup ng may mga diferensya. Dapat po talaga po makipagtulungan na lang po kayo. Wala na dito yung mau-offend kayo, wala na, dahil kung talagang gusto ninyong gawin, sa totoo lang, noon nyo pa po ginawa. Kung hindi na po naibalik ni Daddy Frankie, hindi man ganun po nakagalingan ngayon si Oliver, at least po nakalakad. Kahit papaano po nakakausap na po ng maayos. Kahit po may mga sablay pa. Pero tandaan nyo po, kung ang gobyerno po natin magaling talaga, pwede pong makasuhan po ang pamilya ni Oliver, ang kanyang mga kapatid. Dahil bakit ganun? Bakit po makakasuhan? Dahil inabandon nila ng 20 years na walang bihis. Dahil narinig ko kay Kuya Gigi na siya daw po ang nagpapakain, nagbibihis, nagpapaligo. Kung napaliguan man lang sa loob ng isang buwan, hindi mangyayaring ganun ang kanilang kapatid. Na halos po simento na yung buhok. Na payat, masahol pa po sa taong grasa. Yung nakatira sa lansangan na palaboy-laboy, na punong-puno na po ng dumi. Sorry po sa mga kumakain. Di ba po? Nasaan kayo? Ngayon, na para gusto na ngang magpagawa ng bahay para mapabadali, ang grabe po, pera-pera lang po pala ang katapat ni Oliver. Na wala man lang po na magmamalasakit sa kanya. Kung tutuusin, alam niyo po mga kapatid, hindi na si Daddy Frankie ihingi ng tulong o makipagtulungan sa kanya mga kapatid. Kayo na po ang kusang gumawa. Na hindi na po gagamitin pa po ang pera ni Daddy Frankie. Dahil alam niyo po, sa totoo, sa katotohanan po lang tayo na si Daddy Frankie po talaga nandyan yung malasakit sa kapatid nyo. Dahil sayang talaga po yung ginawang effort nila Daddy Frankie at team nila. Imagine po mga kapatid, yung hindi po nakakakilala o nakakaalam po sa sitwasyon ni Kuya Oliver nung kinuha po yan. Ang dami po ng pinagdaanan ng team ni Daddy Frankie at si Daddy Frankie. Dahil nung dinala po yan sa shelter, dinala po muna sila sa bahay-bahayan para doon muna sila pagalingin o linisin, pakainin, bago po yan dinadala sa shelter. Dahil naninigurado din po sila Daddy Frankie na talagang nasa wasto na po na pwede na nilang ipagsama-sama. Kung natatandaan nyo po, nung ma-rescue po si Oliver, na mayat-mayat po yan nagpupupo, talagang ginagawa talaga ng lahat-lahat nila Daddy Frankie at team nila. At
naaalala ko po talaga yung ginawa po ni Boss GB na binabasaan po, inuhugasan dahil nakapampers po yan si Oliver noon. Sa totoo lang po, nung habang inuhugasan po ni Boss GB si Oliver, lumabas po yung pupo ni Oliver sa kamay ni Boss GB. Mabuti kung matigas ay talaga po yung alam naman natin kung ano yun, yung malambot ba. Pero hindi po yung pinangdirian ni Boss GB at ng kanyang team. Pinaliguan talaga sila, tulong-tulong na nagpapaligo po. Kaya po mga kapatid, bakit ganito na lang, no? Ang pamilya ni Oliver. Hindi ko po ito yung sinasabing ibinabas po ang pamilya niya, mga kapatid niya. Pero ipinaalala ko lang po kung gaano kahirap po yung ginawa ng team ni Daddy Frankie. No? Kaya, ito, iminumulat ko lang po kayo sa katotohanan. Dahil kung may pakialam po talaga ang DSWD, pwede po talagang kasuhan po ang pamilya ni Oliver. Yan lang po mga kapatid ang tangi kong masasabi sa inyo. Paalala lang po, yung taong hindi po nakakakilala po o hindi napapanood po noon kung paano po na-rescue si Kuya Oliver. Kaya sana naman po makipagtulungan na kayong magkakapatid, magtulong-tulong na po kayo para po mapabilis po ang paggaling ng inyong kapatid. Sana, pag naplipat na dyan, huwag nyo na pong ibabalik sa dati. Alagaan nyo. Dahil si Kuya Oliver, hindi pa po ganong kagaling. May mga sablay pa po siya. Kung ano po ang sinasabi nyo, ginagaya po ni Kuya Oliver. Hindi po nasa katinoan pa ang isip ni Oliver. May mga sablay pa po mga kapatid. Kahit po yan ay pakiramdaman nyo pag kinakausap po siya. Hindi ganun po katino. Kaya hanggang dito na lang po mga kapatid, pasensya na po kayo at ito lang po ay pinaalala ko lang po kung ano po talaga ang dapat gawin ng pamilya ni Kuya Oliver. Alagaan, bigyan man lang ng malasakit ang kanilang kapatid dahil yun po ang tungkulin ng kapamilya. Kaya po mga kapatid, maraming salamat. God bless you. Mabuhay tayong lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po si Daddy Frankie at ang team nila. Suportahan po natin si Aling Rochelle Vlog. At siyempre naman po ako ay nakikiusap din po sa inyong mga kapatid na yung mga mabubuting charity vlogger na tumutulong talaga. Suportahan natin like Ruel of Malalag, Tikram, at si Pugong Biyahero po at Vince TV na alam ko po na napakabuti rin ng kalooban ni Vince TV dahil tinutulungan po yung mag-asawa po. Ang asawa po ay Italiano. Pinanunood namin po dahil kami po ay naretrito sa Italia. Nandoon din po yung awa namin po sa mag-asawa na ang asawa niya po ay Italiano na ganun nga po milyonaryo na naging pong pulubi. Diba? Kaya maraming salamat din po kay Benz TV at suportahan po natin Mr. Benty Boy. Iyan po ay isa sa mga mabubuti din pong charity vlogger. Si Marcos TV, yung mag-asawa po. Kaya marami pong salamat po sa inyong lahat. Mabuhay at God bless you po. At sa mga viewers na patuloy na nagsusubaybay kay Daddy Frankie, thank you so much po. At siyempre po ay si Ballpointment po, suportahan natin dahil isa po yan sa mga katim ko na reactor ni Daddy Frankie at Bopel Mix Vlog. Ayan, marami pong salamat po at siyempre Malo de los Santos po, huwag niyong kakalimutan po mag-subscribe. Pindutin po ang all buttons para po ay kayo laging updated sa aking video. Marami pong salamat. Thank you so much sa inyo. We love you mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much. Bye-bye. We love you.